Mga ka-Republic, sa pagkakataong ito walang nangyaring rumble. Just pure basketball plays kung saan nakita ng lahat ang lakas ng Australia laban sa Gilas, Pilipinas. Nabigo ang ating national team na masundan ng magandang performance against Saudi Arabia at inamin ni Tim Cone, di nasabayan ng kanyang mga players ang bilis ng mas matatangkad na kalaban. Ganun pa man, nalampasan pa rin ng Gilas ang previous campaign noong 2023. Natalo man sa quarterfinals, wala pa ring dapat ikahiya ang ating national team. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, di pa man nagsisimula ang FIBA Asia Cup 2025, noon pa'y laging nababanggit, the Australian Boomers is the team to beat. Ang mga ito ang defending champions, hindi pa natalo mula nang emerge ang Oceania sa Asia. Nagwish tayo ngunit hindi umasa. Sabi nga ni Coach Tim Cone, to beat them would be an upset. At sa umpisa pa lang ng laban kagabi, siniguro ng Boomers, walang magaganap na upset. Agad nagtrabaho sina Jalen Galloway at Jack McVey upang itarak ang mga 3-pointers na naging maagang senyales ng kabiguang naghihintay sa Gilas, Pilipinas. Ang mga guard nilang mas malalaki pa kaysa ating mga power forward at mas mabilis sa ating mga point guard sa loob at labas ang laro. Natapos ang first quarter sa score na 29-12. Mas lumaki pa ang lamang ng Boomers sa end of first half, 48-28. Sa sumunod na dalawang quarters ay bahagyang nakasabay ang Gilas in terms of scoring sa pamamagitan ng shooting ni Kevin Kiambao na nag-contribute ng 17 points kasama ang 5 out of 8 from 3-point range. Ngunit nahirapan na ang Gilas na makahabol mula sa first quarter explosion ng Australia. Resulta ng magandang performance ni Justin Brownlee sa previous game laban sa kupunan ng Saudi Arabia, kitang-kita ang naging paghahanda ng Boomers para sa Gilas naturalized player. Once na nakahawak ng bola si Brownlee, nakahanda na agad ang double team. Desidido ang champion team na huwag bigyan ng momentum si JB. Halos buong laban hindi nakawala si Brownlee sa mahigpit na depensa ng kalaban. At ang resulta, tambak ang Gilas, 84-60. Nabigo man ang Gilas na maka-podium finish, isa itong kampanya na di dapat ikahiya ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Nakasalta sila ngayon sa quarterfinals. Sa opinyon ni dating PBA Commissioner Noli Iyala, ang maagang pagkatalo ng Gilas sa kamay ng Chinese Taipei ang isa sa naging maagang rason kung bakit nakabangga natin ng maaga ang malakas na kupunan ng Australia. Kung nanalo man lang sana tayo ng dalawang laban sa group stage, makakaiwas sana tayo sa powerhouse Boomers. Anyway, nangyari na, hindi na natin mababago pa. Back to drawing board ang Gilas program. May usap-usapan ngayon, maraming sisibakin sa original 12-man lineup ng ating national team. Tatanggalin ang mga players na obviously ay di makasabay sa takbo ng laro sa mga international tournament. Pero ang sigurado, mananatili ang mga kabataan pang sina Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Dwight Ramos at AJ Edu. Bukod kay Justin Brownlee, ang apat na ito ang kinakitaan ng potensyal na may ilalabas pang galing sa mga international competition. Kung magiging available na si Kai Sotto para sa World Cup qualifier sa huling parte ng 2025, somehow mag-iiba siguro ang takbo ng magiging kampanya ng ating national team. Nasa Group A ang Gilas sa darating na qualifiers at muli kasama ang Australia, New Zealand at ang Guam. Hindi tayo magdidetalye kung sino-sino ang dapat mapalitan sa lineup ng Gilas dahil sa totoo lang, pwera sa mga players na naglalaro sa KBL at Japan B-League, ang nasa roster ng ating national team ang the best available talents sa PBA. May mga nagsasabi may mas magagaling pa kaysa mga player na kinuha ni Tim Cone. Pwedeng totoo rin ito, ngunit isa sa pinagbasihan ay ang familiarity sa sistemang ginagamit ni CTC.
At kung hindi pa rin kayo satisfied sa paliwanag na yan, baka mayroon sa inyo, sa mga mae-epal dyan, baka meron sa inyo na pamilyar sa pagko-coach ng basketball, lalo na sa mga international competition. Bukas po ang tanggapan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP para makapag-apply kayong bagong coach ng Gilas. Kung hindi naman kayo pamilyar o qualified na maging coach ng Gilas, ang pakiusap natin dahan-dahan sa pambabas. Dahil sa totoo lang, kahit magpabali-balintong tayo million times na mas magaling kaysa sa atin sina Junmar Fajardo, Scottie Tawanson, si Jay Perez at Calvin Oftana. Huwag natin silang ibas. May naiambag sila sa basketball program ng bansa. Tayo, wala. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Edwin Ferreras. Yes, never say die. Ganito po ang mga comment nila kasi hindi tayo nakapag-video kahapon. Sa iyo rin, Borlagatan Donald, mula naman dyan sa Singapore. Shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, shout out Rodante Sabida. Depensa magpapanalo, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Norman Flores. Mabuhay ka rin, idol. Ingat ka lagi. Sa iyo rin, shout out Herminia Balinget. Shout out sa iyo, idol. Kahapon po ang comment niyan yan. At sa iyo rin, Enrico de Guzman mula naman dyan sa Belgium. Salamat sa panonood, kabayan. Sa iyo rin, shout out George Tolentino. Tama ka, ipagpasalamat natin ng lahat. Sa iyo rin, shout out Cecilio Tenorio. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo, shout out din Papa Kiko. Salamat sa panonood. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.